Hi! Welcome sa Taco Recap. Nagsimula ang pelikula kay Krug, na isang kilalang mamamatay tao at nagbebenta ng bawal na gamot, nadakip siya at dadalhin sa bilangguan, humiling siya sa mga pulis na iihi siya, tumanggi ang mga pulis dahil alam nilang delikado siya at baka tumakas, habang huminto sila sa tawiran ng Riles, bigla silang binangga ng pickup truck na minamaneho ng kapatid ni Krug na si Francis, at ng kanyang kasintahang si Sadie. Sa paglabas ng kotse, gumanti kaagad si Krug sa mga pulis at pinatay ang mga ito. Kasalukuyan, si Dr. John Collingwood, ang kanyang asawa, si Emma, at ang kanilang dalagang anak na babae na si Mary, na isang atletang manlalangoy, ang pamilya ay nagbabakasyon sa kanilang bahay sa lawa. Nang makarating at makapahinga, hiniram ni Mary ang sasakyan ng kanyang mga magulang at nagmaneho papunta sa bayan, upang makasama ang kanyang kaibigang si Paige. Nang makarating sa tinatrabahoan ni Paige, nagkwentuhan ang dalawa at napansin nila ang binata na si Justin. Narinig ng binata ang pag-uusap nila tungkol sa paggamit ng pinagbabawal, binigyan sila kung bibigyan din siya ng sigarilyo. Pumayag si Paige at ang tatlo ay pumunta sa motel nila Justin para kunin ang bawal na gamot. Sa pagdating ay naghihintay lang si Mary sa kotse niya, habang ang dalawa ay pumasok sa kwarto ni Justin. Nagulat naman si Mary na may kumatok sa kotse na at nagtanong kung sa kanya ang susi na nahulog. Tumanggi si Mary, at pumunta na lang sa kwarto ni Justin. Ang tatlo ay tumambay sa kwarto habang naninigarilyo. Niyaya naman ng mga dalaga na gupitan ang buhok ni Justin. Nagtawanan ang tatlo. Nagulat si Justin nang dumating na ang kanyang ama na si Krug, ang kanyang tiyuhin na si Francis, at ang kasintahan ng kanyang ama na si Sadie. Nagalit si Krug kay Justin dahil sa pagdadala ng mga hindi kilalang tao sa kanilang silid. Ipinakita naman sa kanya ang newspaper na hinahanap na si Krug ng mga pulis sa pagpatay sa mga pulis. Dahil nakita siya ni Mary at Paige, at paniniwalang mapanganib na paalisan sila, sinama sila at ginamit ang sasakyan ni Mary para umalis sa bayan. Dumaan ang grupo sa kagubatan, at hinahanap ni Krug ang highway. Dahil alam na ni Mary ang lugar dahil malapit lang din ang bahay bakasyonan nila, tinuro naman ni Mary ang shortcut patungong highway. Habang abala si Krug sa pagmaneho, nakakuha ng gamit sa kotse si Mary at tinusok kay Sadie at agad binuksan ang pinto ng kotse at sinubukan ni Mary na tumalon palabas, ngunit nahawakan siya ni Francis, at ang kaguluhan sa loob ang naging sanhi ng pagbangga ng kotse sa puno. Nabigo sa pagtakas si Mary. Paglabas ng kotse ginulpi siya ni Krug at Sadie, nakakuha naman ng kahoy si Paige at hinampas kay Sadie na kaagad siyang tumakbo. Gayunpaman, bago makatakas si Mary, hinawakan siya ni Krug at hinikayat sina Sadie at Francis na kunin si Paige. Tumakbo si Paige ngunit nahulog, at nasugatan ang kanyang binti. Nagpatuloy pa rin siya sa pagtakbo at nakita niya ang isang construction site. Agad siyang humingi ng tulong ngunit hindi siya narinig dahil sa malakas na ingay ng mga makina. Hindi nagtagal ay naabotan siya ni Sadie at Francis, at dinala pabalik sa kakahuyan. Sinubukan naman ni Krug na turuan si Justin na maging isang lalaki sa pamamagitan ng pagsibak sa mga dalaga, umiiwas naman si Justin sa ginagawa ng kanyang ama. Nagsalita naman si Paige at ininsulto si Krug na kinagalit niya. Bilang tugon, sinaksak ni na Krug at Francis si Paige ng paulit-ulit. Wala nang nagawa si Mary na pinanood na lang si Paige hanggang sa mamatay. Matapos patayin ni Krug si Paige, sinimulan niyang sibakin si Mary. Humingi ng tulong si Mary kay Justin ngunit wala rin siyang nagawa. Itinapon ni Krug ang kwentes ni Mary na kinuha naman ni Justin. Nang matapos siyang sibakin, sinabihan ni Krug si Justin na sayang hindi siya ang nakasibak kay Mary. Habang si Mary ay nag-ipon ng sapat na lakas at sinabihan sila na gusto niyang lumangoy, unti-unti siyang tumayo na may dalang bato. Sa pagtayo ay hinampas niya ito kay Krug na kaagad siyang tumakbo. Nakarating na siya sa lawa at mabilis na lumangoy, ngunit binaril siya ni Krug sa likuran habang lumalangoy. Natigil siya sa paglangoy. Akala naman ni Krug na patay na si Mary kaya't umalis na sila at hinayaan lang si Mary sa tubig. Dahil hindi na magagamit ang sasakyan, naglakad sina Krug, Francis, Sadie, at Justin na sumilong sa isang bahay. Ang grupo ay humingi ng tulong kina John at Emma. Nagsinungaling si Krug na naaksidente sila kaya't hihingi sila ng tulong para makakita ng masasakyan. Hindi alam nila Krug na mga magulang ito ni Mary. Wala rin kaalam-alam sina Emma at John sa nangyari kay Mary.
Dahil doktor si John, tinulungan niya si Francis na tahiin ang ilong niya. Dahil malakas ang ulan, inaanyayahan naman sila ni John na magpalipas ng gabi sa kanilang guest house. Nakita naman ni Justin ang litrato ni Marie sa refrigerator. Napagtanto niya na mga magulang ito ni Marie. Sinadyang iwan ni Justin ang kwintas ni Marie sa baso na ginamit niya sa kusina, upang alertuhan sila tungkol sa nangyari kay Marie. Samantala, si Marie, na kritikal na binaril, ay nagawang lumangoy papunta sa bahay nila. Matutulog na sana ang mag-asawa nang may narinig silang ingay sa labas. Pinuntahan nila ito at nagulat nang makita si Marie na nanghihina at duguan. Agad nilang pinasok sa loob si Marie at tinanggal ang bala sa likuran niya. Nang kumuha ng alkohol ang kanyang ina, nakita niya ang kwintas ni Marie. Agad niyang sinabihan si John na bago umalis si Marie ay suot niya ang kwintas niya at ngayon ay nakita niya ito sa kusina. Napagtanto niya na ang mga umatake kay Marie ay ang mga tao na nasa kanilang guest house. Inamin rin ni John kay Emma na ginahasa si Marie dahil may sugat ang kanyang tahong. Nagpa siya ang mag-asawa na umalis gamit ang kanilang bangka. Sinusubukan nilang hanapin ang susi upang madala nila si Marie sa ospital, ngunit pumasok si Francis sa bahay na naghahanap ng alak. Agad na tinago ni Emma ang litrato ni Marie, ngunit natagpuan ni Francis si Marie na nakahiga. Agad naman siyang pinalo ng bote ni Emma. Nagsimulang mag-away sina Emma at Francis, buti ay agad na dumating si John at pinalo ng martilyo sa ulo si Francis na kaagad namatay. Pumasok sina John at Emma sa guest house habang natutulog sina Krug at Sadie. Nakita nilang nakaupo si Justin na hawak ang baril ni Krug. Kinuha niya ang baril kay Justin, ngunit nagising si Sadie, na kaagad binaril ni John sa leeg. Tumalon naman sa bintana si Krug na pumunta sa kabilang bahay nila John. Pagpasok ni Krug sa bahay, nakita niya ang lamesa na may dugo at bala ng baril. Napagtanto niya na anak nila si Marie. Nakita na rin ni Krug si Francis na patay na. Tinago naman si Marie sa bangka, ngunit nakita ito ni Krug. Akala ni John na pinuntahan ito ni Krug, ngunit nagtatago lang pala sa pader na kaagad sinuntok si John. Nagsimulang mag-away ang dalawa, ngunit walang laban si John kay Krug. Sinakal siya gamit ang bakal, na nawalan siya kaagad ng malay. Bago pa man tuluyang patayin ni Krug si John ay dumating si Justin na tinutukan siya ng baril, ngunit wala na pala itong bala. Nagalit naman si Krug kay Justin dahil sarili niyang anak ay papatayin siya. Tinusok niya si Justin sa hawak niyang patalim. Dumating naman si Emma at pinalo ng fire extinguisher si Krug. Nagising na rin si John at hinampos si Krug na nawalan ng malay. Kinabukasan, nagising na lang si Krug na nakatali sa lamesa at ang kanyang ulo ay nasa loob ng microwave. Pinaandar ito ni John at sumabog ang kanyang ulo. Sina John, Emma, Marie ay Justin ay umalis na sakay ng bangka. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap.